Hi guys! Welcome back na naman sa aking channel. Ngayon naman ay isi-share ko kung paano magpalit ng drill chuck sa ating electric hand drill. Ito palang drill ko ay Lotus na brand. Impact drill. Ang kanyang model ay LID 13R EK. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng drill chuck. Kaya wag nating patatagalin pa, sisimulan natin. Ito pala ang mga gamit na gagamitin ko para sa pagtanggal ng kanyang chuck. Bali ito. Ang gagamitin ko, bench vise, pipe wrench at saka Phillips screwdriver. Ito ang mga gagamitin ko sa pagtanggal. Sa pagtanggal naman nitong chuck dito sa pinakabutas niya, yung lagayan ng drill bit, may makikita tayong tornilyo dito dyan sa ilalim. Tatanggalin natin to para matanggal natin itong chuck niya. Bali. Yan, may tornilyo dyan sa ilalim. Dito pala, sa pagtanggal pala ng chuck dito sa electric drill, baliktad ang kanyang ikot. Di ba kadalasan pag naghihigpit tayo ng tornilyo, ang ikot ng paghigpit ay clockwise, di ba? Pag naghihigpit tayo. Tapos pag nagluluwag naman tayo ng mga tornilyo, ang kanyang ikot naman ay counterclockwise, di ba? Ganun ang kanyang ikot. Yung ginagamit natin mostly pag nagtatanggal tayo ng mga screw. Pag maghihigpit tayo, clockwise. Tapos pag magluluwag naman tayo ay counterclockwise. Pero dito, sa electric drill ay baliktad ang kanyang higpit at saka luwag. Pag magluluwag tayo dito ng tornilyo, ang kanyang luwag ay clockwise ang luwag. Kapag naghihigpit tayo ay counterclockwise. Kaya ang iikutin ko ito mamaya, baliktad yung ikot, ulitin ko, baliktad ang kanyang pagluwag nito, clockwise. Bali, panoorin nyo lang at ipapakita ko sa inyo kung paano to babaklasin. Yan, makikita nyo yung tornilyo sa loob, yung screw, tatanggalin natin. Hahawakan lang natin itong chuck dito, tapos luluwagan. Gaya ng nasabi ko, ang pagluwag nito ay clockwise. Yun. Lakasan nyo lang kasi minsan yung iba matigas na. Lalo na pag hindi mo pa nabubuksan, hindi mo pa natanggal. Yun. Ito na. Natanggal nating screw. Yan, wala na. Ang gagawin ko nito ngayon ay bubuksan ko muna itong cover niya lahat para maipit ko to sa bench vise. Yun, para maipit ko dun. Tapos saka ko luluwagan to. Ikutin to gamit ang ating pipe wrench dahil natanggal ko na to yung pinakalakya, yung screw niya dito. Ito na, natanggal ko na lahat ng tornilyo. Ito, nakuha na rin natin. Ang gagawin ko na lang ito ay iipit ko to sa bench vise natin para matanggal ko to gamit ang ating pipe wrench. Nahiwalay ko na pala, ito na pala yung chuck. Bali, ang next step natin na gagawin nito ay
iipit natin dito siya sa ating beans vise. Pero kung mayroon kayong penetrating oil, pwede nyong patakan dito ng penetrating oil para mas madali siyang matanggal. Baka may mga kalawang na dito sa loob. Yun ang isa. Sa pag-ipit naman nito, pwede kayong gumamit ng karton bali dito. Minsan hindi na ako gumagamit ng karton kasi itong gear, hindi naman to basta-basta sisira. Pero pwede nyo ring lagyan na nasa sa inyo yan kung saan kayo komportable. Ito lalagyan ko na ng karton. Pero dati hindi ako naglalagay. Kasi hindi naman ganoon kahigpit dito. Madali lang naman itong tanggalin. Kaya subukan na natin. Yan, kunting higpit lang. Tapos, ito, ang gamitin natin. Itong pipe wrench. Ito, dito natin lalagay. Tatanggalin natin. Ang pagluwag nito ay yung common lang na ginagamit na pangluwag, yung counterclockwise lang. Ganun lang bali. Para matanggal natin itong chuck. Hindi naman to ganun ka higpit or mahirap tanggalin. Madali lang naman to. Kunting pwersa lamang. Ayun. Yan. Pag maluwag na, pwede nang kamayin yan. Yan, tatanggal na. Yun, natanggal na. Ganun lang, no? Hindi naman mahirap tanggalin to. Ito pala, ang chuck pala nito, pag bibili ka ng original, yung branded na chuck ang bibili nyo, yung Lotus ang brand, ang presyo pala dito ay nasa 400 plus. 400 plus ang kanyang chuck, drill chuck, yung Lotus ang brand. Ito, may nabili akong mumura. Nabili ko to sa DIY, Mr. DIY. Gusto ko lang iklaro sa inyo na hindi ko to pinopromote at hindi ako sponsor nito. Gusto ko lang kasing subukan to kasi nadaanan ko doon sa DIY, Mr. DIY, kaya binili ko na. Nagustuhan ko kasi mura lang, 204 pesos lang, may kasama ng key. Yung Lotus na brand, yung 400 plus, wala pa yung key. Wala pa yung key niya, hindi pa kasama yung key bali sa chuck key. Ito 204 lang with key na. Pero hindi ko pa sure nito, hindi ko pa to na testing. Ngayon ko pa lang ito masusubukan. Nasa sa inyo na yan kung ano ang bibilhin nyo, dahil ito mukhang matibay naman, gusto ko ring subukan. Pag okay, ito na palagi ang bibilhin ko. Kailangan ko muna tong testingin ito. Bale, parang experiment ko pa lang to kung okay ba to, itong brand na to, okay ba to. Titesting ko lang. To 204 pesos lamang. Yan, mayroon na. Okay naman siya, okay naman, malambot. Ang sukat pala nito ay 13 mm. Yan. 13 mm dito natin. Ito yan. 13 mm. Ito ang sukat niya. Yan. Nalagay na natin. Higpitan na natin to. Gamit pa rin yung ating pipe wrench. Na. Dahil okay na, ibabalik natin to, i-assemble na natin to para matesting natin. Ulitin ko, hindi ko pa to na-testing itong klase na to. Para bali
gusto ko lang subukan kung matibay ba to. Kapag okay to, ito na palagi yung bibilhin ko kasi mura lang. Ito palang tornilyo, babalik natin. Ang paghigpit nito ay counterclockwise ang paghigpit. Yun, mahigpit na. Babalik na lang natin tong screw. Ito na bali, higpitan ko na yung mga tornilyo niya. Naibalik ko na. Ganun, pag inikot ko, okay naman siya. Tapos yung chuck niya rin, okay naman. Yan, pwedeng higpitan natin, pwedeng luwagan. Okay. Ngayon, ititesting ko na lang bali ito. Kung okay na ba. Kung iikot ba to. Ngayon, itesting ko muna, papaganahin ko muna. Okay na. Umiikot na siya. Ititesting ko na lang to, lalagyan ko ng bit nang sa ganun ay masubukan ko. Kaya ganun lang, no, ganun lang pagpalit ng drill chuck sa ating mga electric hand drill. Napakadali lamang. Sana nagustuhan yung video. Yun lamang, ingat-ingat tayo palagi. God bless.